Hello guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, isang loan applications na naman yung review natin. And take note guys, super legit itong loan applications na to kasi nga super sikat din itong apps na to na gamit ng karamihan. And alam nyo ba guys, recently ko lang din na na-discover na may ganito na palang pa-offer itong sikat na applications na to. And ilang buwan ko din guys hinintay na sana magkaroon din ako ng offer nito para masilip ko kung maganda din ba or mababa ba yung kanyang interest. Pero sinabi sa akin nung makakilala ko guys is sobrang baba daw ng kanyang interest. At super legit na legit talaga siya guys. Kaya kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, gusto ko lang linawin na hindi ako sponsored nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa experience ko na gusto ko lang i-share sa inyo. Ako lang ba guys, yung hindi nag-e-expect na magkakaroon ng buy now pay later itong si TikTok or yung tinatawag nilang TikTok pay later. Nakagaya lang din guys ni Shopee. Kasi dati guys yung alam natin is si TikTok is gumagawa lang tayo ng mga random na video or kung ano-anong mga video, mga musics yung dina-download natin or ina-upload lang natin kay TikTok. But now guys, isa na rin si TikTok sa mga nag-o-offer ng buy now pay later. So ayun nga guys, nung nalaman ko nga na may ino-offer na din palang buy now pay later itong si TikTok. Last 3 months ago guys, panay yung check ko dito kay TikTok kung may in-offer na din ba siya sa aking pay later. Kasi yung makakilala ko meron na daw sa kanila. Habang sa akin, sobrang na-disappoint ako kasi wala pang offer sa akin. Tapos sobrang dami ko na din guys na mga order pero wala man lang in-offer sa aking pay later. Kasi alam nyo ba guys na sobrang magagamit mo talaga si buy now pay later or si pay later ni TikTok kapag in case na wala kang cash or pangbayad pa. So, pwede mong gamitin guys. Kagaya lang din siya ni Shopee's Pay Later. So, ayun. Pero this month guys, nung umorder nga ako ng isang in-order ko, ayan siya guys. Ilagay ko lang sa screen. Then, trinay ko lang i-check ulit yung Pay Later ko kung mayroon na bang in-offer sa akin. Then, nagulat ako guys, may in-offer na siya sa akin Pay Later. Kaya, nung time na yun guys, in-apply ko na talaga. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, in-apply ko na. Then, tinry ko lang guys kung ma-approve ako o hindi. So, pero dito guys na-approve naman yung applications ko. So, i-share ko sa inyo guys kung paano ako nag-apply dito kay Pay Later, kay TikTok. So, dito nga guys inopen ko yung account ko kay TikTok. Then, pumunta ako dito guys sa Your Orders. Clinic ko lang yun guys Then, makikita mo sa gilid niya na meron na siyang Pay Later. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako guys kasi pwede na ako makapag-buy now pay later dito kay TikTok. Dito nga pala guys yung credit limit na pwede nating mahiram dito kay TikTok Pay Later is up to 50,000. So actually guys kapag first time borrower ka pa lang, syempre mag-start ka muna sa pinakamababang amount. Pero kapag matagal-tagal ka na kay TikTok at good pair ka sa kanila, tataas yung credit limit mo hanggang 50,000. At nakalagay nga dito guys TikTok Pay Later is a payment method that gives you flexibility to pay for your purchases over time. So bahala na si TikTok guys na magbabayad ng in-order mo sa kanya. Then nakalagay dito guys no down payment, up to 12 months installment siya guys, then pass approval. So paano ba natin guys ma-activate yung ating Pay Later dito kay TikTok? Actually guys, meron lang siyang 2 steps. Yung 2 steps na yun guys is verify your phone number, then add your information. So yun lang naman guys yung ating pipil-upan dito kay TikTok Pay Later. Ayun nga guys nung clinic ko yung activate, dito nga guys need ko daw mag-provide ng cellphone number na gagamitin ko sa kanilang application. So nilagay ko guys yung number ko, then may na-receive lang akong code na nilagay ko lang din dito guys. So after nun guys napunta na tayo dito sa pangalawang information na kailangan nating fill-upan, yung ating add your information. At nakalagay dito guys your details are required to determine your credit limit. So clinic ko lang guys yung continue, din napunta na ako dito guys sa kanilang ID verification. Bali guys yung mga ID pala na kailangan nitong si TikTok Pay Later is yung ating PhilSys ID, PRC ID, driver's license, passport, UMID, TIN ID, postal ID, tsaka yung ating SSS.
Bali, yung mga recommended lang guys no, na ID na mas may chance na ma-approve nga tayo is yung ating PhilSys ID, PRC ID, tsaka yung driver's license. So, yun yung talaga pinaka-recommended ni TikTok Pay Later para ma-approve tayo. Pero sa akin guys, no, UMID lang yung ID na meron ako. So, yun lang yung guys, yung ginamit ko. O nga pala guys, no, pipicturean din pala natin yung ating ID. Dapat malinaw guys yung ating pagkakapicture kasi automatic na guys no, na malalagay na sa details natin yung ating information like yung ating name, yung ating middle name, yung ating date of birth, even guys no, yung ating ID number. Bahala na si TikTok doon kasi makikita na mismo nila yun sa ating ID. So sila na magpi-fill up nun guys. Ang pipill up ng ating guys no, is yung ating marriage status. And after nun guys, no, magsi-selfie lang tayo guys for verification na ikaw talaga yung nag-a-apply ng Pay Later ni TikTok. Para ma-verify guys na ikaw talaga yung nag-a-apply. At dito guys, no, mag-a-add lang din tayo ng ating information gaya ng ating email, education level, credit cards held, occupation, yung ating residential address, tapos yung pati na rin guys yung ating emergency contacts. Yes guys, maglalagay tayo ng ating at least one contact information. Okay na to guys no kasi isang person lang yung ilalagay natin. Unlike sa mga loan applications na halos 5 yung hinihingi nila dito. Compare dito guys kay TikTok Pay Later na isa lang yung contact information na ilalagay natin. So after ko nga guys no na mag-fill up ng aking information dito kay TikTok Pay Later, bali napunta na ako dito guys no sa reviewing credit kung saan malalaman ko na lang guys no kung approve ba or reject yung aking applications. Nakalagay dito guys no, well sent a message to your inbox once we've confirmed the results of your credit review. So halos 30 minutes din akong naghintay guys no. Then tsaka ko nalaman yung result ng aking applications, and thanks God kasi na-approve nga yung aking applications dito kay TikTok Pay Later. While yung kasama ko guys no, yung kakilala ko sa La Union, na-reject daw siya, hindi daw siya ma-approve dito kay TikTok Pay Later. While wala naman siyang mga loan applications, unlike sa akin, mga dating loan applications na na-abandon, unlike sa akin guys. Pero ako guys, no, na-approve ako dito kay TikTok Pay Later. So ayun, sobrang tuwang-tuwa ako guys, no, at nakita ko na din guys, yung credit limit na ino-offer sa akin ni TikTok. Bali guys, no, yung ino-offer sa akin ni TikTok is 2,500. So, pwede kong magamit yun guys, no, in case na wala akong pambayad dun sa mga items na o-orderin ko, na mga gusto kong orderin dito nga kay TikTok. Pero as of now guys, no, hindi ko pa nagagamit yung Pay Later ni TikTok. Kasi nga naman, hindi pasok yung credit limit ko dun sa item na gusto kong kunin. Like, yung credit limit ko guys is 2,500. Then, yung item na gustong kunin is worth of 3,000 plus. So, hindi siya pasok guys. Dapat talaga is, kung ano lang yung credit limit mo, dapat hanggang dun lang yung item na kukunin mo. Hindi siya kagaya guys ni Shopee na kahit sobrang baba ng credit limit mo, tapos yung item na kukunin mo is sobrang mahal, pwede mong magamit si GCash. Yung parang yung magiging balance mo is pwede mong gamitin si GCash. Pero kay TikTok Pay Later guys, hindi siya pwede. Yun kasi yung na-experience ko guys. Hindi ko alam kung ganun din ba sa inyo. But then, yun, hindi na ako nakapag-order. So, mag-isip na lang muna ako guys no, kung ano yung mga gusto kong orderin na papasok lang dun sa credit limit ko kay TikTok Pay Later. So far guys no, sobrang tuwang-tuwa ako kasi may in-offer na din sa wakas na Pay Later itong si TikTok. Which is sobrang helpful talaga siya guys no, kasi lagi na din akong nag-o-order kay TikTok ng mga items na gusto ko. At minsan talaga guys no, wala talaga akong pangbayad or nagigipit ako. So, magagamit ko na din talaga yung Pay Later ni TikTok. Kagaya din guys no, kay Shopee's Pay Later. Mostly kasi guys no, mas mababa kasi yung mga binebenta kay TikTok compared kay Shopee. So, mostly mas madami talagang umu-order na dito kay TikTok. So, sa mga wala pang Pay Later dyan ni TikTok guys, no, lagi nyo lang siyang i-check. Parang sa akin guys, almost 3 months din talaga akong naghintay na ma-operan ako ng Pay Later ni TikTok. So, ayun, at least diba nagkaroon na ako ng offer ng Pay Later. Sa dami-dami ba naman ng mga in-order ko dito kay TikTok. So, yun lang naman guys ng ating topic for today's video. Itong si TikTok Pay Later, which is sobrang legit talaga siya guys, at sobrang baba din daw ng kanyang interest, which hindi ko pa nasisilip guys kasi hindi pa nga ako nakakapag-order. But then, yun lang, magkakaroon din pa din tayo guys no, ng review about dito kay TikTok Pay Later kapag in case guys na nakapag-order na ako.
So, yun lang naman guys yung ating topic for today's video. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!